Kaugnay po ng balita kayo makasap natin ngayon ang miyembro po ng Government Peace Panel na si Professor Miriam Coronel Ferrer. Good morning po, Professor Ferrer. Magandang umaga sa inyong lahat, Ikan. Opo. Congratulations po muna at ngayon po, after po na makasaysayang paglagda po kahapon ng framework agreement, maganda po yung simulang hakbangin na yan. Dadako na tayo sa ilang po mga lalo pang mga mahalaga na mga proseso. Una ho yung Transition Committee. Ayan. Sino-sino ho ba ang bubuo niyan? Same ano ho ba composition ng government at MILF panel? May ibang parang i-appoint sila? Transition Commission ang tawag natin dito. Opo. At itatayo nga ito ng executive order. Ang nakalagay sa ating framework agreement ay the members will be selected, 7 will be selected by the government and 8 by the MILF. Ibig sabihin, when we use the word selected, hindi kailangan na kabahagi ng gobyerno yung ihihirang ng government sa kanyang 7 slots at gayon din sa MILF. Ang balak ng dalawang partido ay talagang maging pagkakataon din ito na maging kabahagi ang iba pang mga sektor, hindi lamang yung nakapaloob dito sa government o sa MILF ang members nitong Transition Commission. So para dito, sa gayon, talagang inclusive siya. Dito mas well-defined, no? Yung mga provision na babalangkas sa Bangsamoro as a new political entity po. Oo, kasi yung framework agreement is not the legal document itself. Opo. Kailangan pang gawin yan batas. O draft law na ipapasa ng ating Kongreso. Opo. So yun nga po, magiging bahagi pa rin yung ating mga member ng Congress. Iraratify po nila kung anong mapagkasunduan. Pero gaano ho yung panahon? May binigay hubang oras na para ito ay ma-ratify ho ng... Kasi may mga bago na hong uupong member ng Congress after ho ng 2013 election. Totoo yan, no? So, ibig sabihin, inumpisahan na natin yung process. Buuin nga itong commission na to. Kung meron siyang isasagawang mga konsultasyon o pag-uusap sa kanila din, ay umpisahan na. Para sa gayon, pagtungtong ng bagong kongreso, ay maisumitin na ito kaagad. No? Alam naman natin, hindi rin ganun kadali magpasa ng isang batas, pero inaasahan natin dahil nga i-certify naman ito ng ating presidente na urgent. Siguro naman papakinggan tayo ng ating mga legislators at bibigyan din nila ng maayos na pagsusuri at karampatang pansin. Opo. Paano ho tinitignan din ho ng gobyerno yung iba pa hong grupo doon, tulad po ng MNLF at yung Bangsamoro Freedom Fighters po, no, ni Umbracato, na sila ho ba'y magiging hadlang o magiging kabahagi rin sila dito sa konsultasyon? Yung ating konsultasyon magiging broad-based yan, no? Opo. So, sana naman talaga, yung panawagan na magkaisa, sila yung mga Bangsamoro, ito rin naman mismo ang panawagan ni Chairman Murad kahapon sa kanyang talumpati. Napakaganda nga nito at talagang makita natin na yung he's rising above sectarian interest. Ang gusto niya talaga, nakikita niya yung value na magkaisa sila. So inasahan natin na lahat ng mga grupo tulad ng MNLF ay maging part ng solution, nitong long-term solution na gusto natin makamit dito. Okay, so ano magiging papel po ngayon ng ARM? So tuloy po ang election doon habang binabalangkas po itong papalit na Bangsamoro entity. Yes, nag-file na nga ng candidacy para sa election, mismong si Nur, gayon din yung dalawa pang kandidato, yung ngayon kasalukuyan OIC Governor, at si Pax Mangondadato yata ang kasama din dito. Okay. Mensahe lang po sa ating mga, umaasa po talaga dyan, yung mga kapatid nating Muslim, very emotional po sila kahapon at parang marami ho talagang yumakap, no? Dito sa frame of agreement na ito, Professor? Well, kasi talaga naman natuto na tayo sa karanasan noon, no? Na yung kahedya ng MOA AD, gayon din yung mga pagkukulang sa dating 1996 peace agreement with the MNLF. So lahat ng lessons dyan, sinikap natin hindi maulit yung mga pagkakamali. Tulad ng halimbawa, ang instruction ng ating presidente, gawin itong proseso na to transparent at saka talagang inclusive. So marami tayong konsultasyon, dialogue na isinagawa sa iba't ibang grupo, pati na ng local governments na maapektuhan nitong magiging panukalang batas. So sana ganun pa rin, patuloy pa din yung pagsuporta, yung pagtanggap ng tao para dito sa hakbangin na to. Kasi ang aming slogan noon, nag-umpisa kami dito ay let's do this right. Okay. So let's do this right and let's finish it. Okay. Ganun yung ating panawagan sa lahat. Okay, maraming salamat po at ulit, congratulations po. Professor Miriam Coronel Ferrer, miyembro po ng Government Peace Panel at sana ho,
mabilis na umakamit natin ang kapayapaan dyan sa Mindanao. Okay, Salamat maraming po. salamat din.